At ayun na nga mga kababayan, magandang gabi po uli sa inyong lahat o magandang araw sa inyong lahat. Nasaan man kayong sulok ng mundo kung anong oras yung napanood nito. At least nabati ko kayo. Ngayon, may panibago naman tayong video. Yung panibagong video natin is regarding dito sa naging reaction ni Senator Panelo tuloy, ni Attorney Panelo. Kasi kung napanood natin yung yung impeachment, di ba? Nandun si ano senator eh. Dapat mag-senator ka na lang, Attorney Panelo eh. Nandun si Attorney Panelo, nanunood, nagmamasid. So, pakinggan natin kung ano yung kung ano yung masasabi niya doon sa mga nangyari, anong na-observe niya doon sa mga nangyari. Syempre, si Attorney Panelo eh, halos lahat ng impeachment na atinan nito, na experience nito. So, at least kapapano, mako-compare niya yung mga previous impeachment kumpara sa nangyari ngayon at saka kung makabuluhan ba itong nangyayaring impeachment ngayon. So anong take niya? Pakinggan natin. Sa ere na po tayo, attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Kasi itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Tanda mo kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ba't ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling na lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa magrurul? Ito para iba kasi yung take ni iba yung take ni Attorney Panelo. Kasi sa ating mga ordinaryong Pilipino, tama lang yung ginagawa, okay lang yung ginagawa. Ma Magaling yung ginagawa niya, magaling yung ginagawa ni Chis Escudero na namamanage siya ng maayos. Pero kay Attorney Panelo, like I said, ito, iba yung wisdom nito pagdating sa politics, iba yung wisdom nito pagdating diyan sa impeachment. Kasi sa ilang impeachment, nasubaybayan niya, napanood niya, most of the time na-attend siya. So at least kahit papaano, naikukumpara niya ba kung ano yung pagkakaiba nung ginagawa ng mga presiding officer. So itong take niya yan as a person na may wisdom at saka experience dun sa mga nangyaring impeachment previously. Makukumpara niya. Kaya pakinggan na lang natin kung ano yung naging take niya. Kung tatanggalin mo, hindi, narinig ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina ang presiding officer. Now, pangalawa, Aray ko. Aray ko. Kung si Gatchalian pa yung nandun, kung si Gatchalian pa yung nandun, di lalong yari. Ito si Cheese, ma-experience na to sa pagpipresent sa impeachment. Ano pa tong na walang experience, tsaka hindi pa abogado. Mas kawawa ko si Gatchalian nandun. alam po ninyo, yung testigo ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Kasi yung presentasyon ng testigong yun, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Kasi ang Ito nga yung sasabi ko ng mga kababayan, kung napanood nyo yung isa kong video na nabanggit ko na actually, yung itong nakaraang tatlong araw ng impeachment at saka 'tong witness is walang kwenta. Wala talagang kwenta, walang kakwenta-kwenta, walang ambag. Kasi sa totoo lang, maliit lang naman nasayang yung 3 araw. Ang issue lang naman dito, ito lang Ang issue dito, ito lang. Based doon sa mga sinabi ni VP Sara na conditional threat,
Number 1, is it a crime? Number 2, is it an impeachable offense ba? Dalawa lang yan. Yan lang yun. Wala na tayong pag-alam doon sa authenticity kung ano. Wala na tayong pag-alam kung kailan nangyari yan. Wala na tayong pag-alam kung anong pinagkukumpara-kumpara nyo doon. Wala na tayong pag-alam sa mga papel-papel na yan. Wala na tayong pag-alam sa mga expert na yan. Wala na rin tayong pag-alam sa witness na to. Sa totoo lang. Kasi yun lang naman ang importante dun. Is it a crime ba? Na mag-conditional threat na pag pinatayin nila ako, may inutusan akong tao na ipaghiganti ako. Patayin din nila yung nagpapatay sa akin. Yun lang. Is it a crime? Number 1. Number 2, is it an impeachable offense? Yun lang, tapos na. Then bahala na yung mga Pilipino ang mag-decide kung ito ba ay masama or impeachable offense ba? I mean, hindi masama kung I mean, ibig ko sabihin, masama naman talaga yung maggawin mo yung gano'n na kahit conditional threat, masama pa rin naman talaga yun. At masama pa naman talaga yun. The thing is, impeachable offense ba siya? Ay, ganun na lang yung natin. Ang ganun natin siya i-put aside. Is it a crime ba? Is it an impeachable offense? Bahala na mga Pilipino ang mag-decide. Pangalawa, bahala na ang mga senator judges ang mag-decide. Kasi at the end of the day, pagkatapos ng impeachment na to, ang mga senator judges ang mag-decide. Tama? At the end of the day, kung matapos na pag-desisyon na nila na hindi sila nakakuha ng 16 votes, bahala na rin naman ng mga Pilipino ang mag-decide pagdating ng panahon, pagdating ng election. Ay, ibubuto ko ba ito si VP Sara matapos yung mga pinagsasabi niyang ganito? Ganun lang. Let the Filipino decide. Let the impeachment court decide for these two things. Based na sa mga sinabi ni VP Sara. Hindi na kailangan gawing komplikado actually. Ginagawa nilang komplikado kaya nakakainis. Sayang yung budget, yung pera ng taong bayan na ginastos para dito sa witness na ito. Dahil wala namang kwenta talaga ang witness na ito. Sa buong video, sa buong impeachment trial, kung napanood nyo, yung pinaka-importanting part lang is yung panghuli. Yung nagsalita yung abogado ni VP Sara na sinamarize niya yung buong buong content ng kung ano yung nangyari, kung bakit nasabi ni VP Sara yon, bakit niya nagawa yon, bakit siya nagkaroon ng conditional threat, impeachable offense ba yon? Yun lang. Yun lang yung pinakamandang part doon. Kung panoorin nyo na lang yung sinabi ng abogado ni VP Sara. Napakaganda ng sinabi nun. Hindi ko lang kasi medyo mahaba-haba din yun. Mga 5 minutes din siguro. Okay? Kung gusto nyo panoorin doon sa video ko, meron din yan sa huling video ko, panoorin nyo na lang. Okay? Okay? Go tayo. Uusapan ang presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Wala naman. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila
nag-agree. Pwede naman kasi stipulation of facts. O, ito, huwag mo nang ano yung testigong yan. Kung authenticate lang, di naman namin kine-question yung existence, pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin. Oo, kaya kita nyo. Yan din yung sinasabi ko. Kasi ganun lang naman yung napakasimple. Nainis ka sa mga ganyan na basta nainis ako sa mga ganun. Yung mga simpleng bagay, ginagawang komplikado. Lang naman eh. Kaya napakasimpleng napakasimpleng argumento lang na pinaabot pa ng 3 araw, naabot ng ilang oras, napakalaki ng gastos niya sa Senado. Wala namang kwenta. Ang mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag? Kasi ganyan lang. Baga yung hindi naman ganun komplikadong bagay na sinabi ni VP Sara, hypothetical, ang conditional threat, pinapalaki ng Kongreso, pinapalaki nila Luistro. Kasi bakit? Kasi pag hindi na-impeach si VP Sara at pag naging presidente si VP Sara, yari kayong lahat, himas rehas kayong lahat na nakinabang sa flood control. 100% yan. Kaya yung iba sa inyo, mag-impake na kayo. Punta na kayo sa ibang bansa. Tingnan niyo si Saldico. Tago na. Marami yan sa mga congressman na nakinabang sa flood control. Yung iba sa kanilang matitira, matik sa kulungan yan. Pupulutin. Si Inday Sara. Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger. Paano po yan, Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto mga pumatay sa akin, ganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Kaya lang, dahil nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresent na ba kayo ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot to prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresent? Si siguro nagsabi na daw, si Conteveros. Laglag ng Tiberos yung mga Yan. Ito ba, impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yun. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang lang yun Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun. Attorney, doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una,
hindi ito agad tinanggap ng DOJ pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, Attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot Meron ba? lang niya based Kasi ito nga yung ano dito is, kasi yung yung lumalabas ng pinagbabantaan, si BBM, si Lisa Marcos, at saka si Speaker. Yung tatlo, di naman nagreklamo. Wala naman silang pakialam. Wala naman silang pakialam actually. Sila nga walang pakialam eh. Di ba? Sila nga hindi nagsampa ng kaso. I mean, nagreklamo online, pero hanggang ganun lang. Nagsabi lang ng ganun na yung depensa nila na ay, ito si VP Sara, ganyan, 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 ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman sila nagsampa ng kaso. Itong NBI na lang ang nagsampa ng kaso. Bakit? Siguro dahil sinabihan ni sinabihan ni Speaker. Sampan nyo ng kaso yan, impeach nyo yan. Yun lang yan. Na prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas na mga Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang Opo, sinumpang wala po. salaysay. Opo. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, Tayo? sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI. Ito naman Demolition NBI, lang yan. sumunod naman. Demolition job lang yan. Attorney, Baka huli na masira lang. si VP Sara. Ito bang Article 4 tungkol sa grave threat? Ano bang may tuturing mo bang pinakamalakas ito o among sa apat na yung apat na articles of impeachment, ano yung pinakamalakas po sa inyo kung meron man? Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number Actually, sa akin, ako, si Senator Panelo kasi, Senator na naman, Attorney Panelo. Ito si Attorney Panelo kasi, syempre, mas dikit siya doon kina VP Sara. Syempre, may mga, sabi natin, insider regarding sa mga nangyayari. Is alam niya. Pero sa atin, syempre, sa mga Pilipino, excited tayo na marinig regarding dun sa mga bank statement. Although hindi tayo alam naman natin na walang ganun si VP Sara. Alam naman natin na puro kalokohan. Pero syempre, kailangan may pakita na rin natin para yung mga Pilipino na may duda, at least kahit paano malinawan. Maipakita natin na ito. Tingnan niyo tong mga bank statement ko. Tingnan niyo tong BIR ko. Tingnan niyo tong AMLA ko. Malinis yan. Yun ang gusto natin makita at maipakita sa mga Pilipino. Para at least paano malinis yung pangalan ni VP Sara. Dito, mas excited tayo dito kumpara doon sa nauna. Kasi noong una, like I said, walang kwenta yun. 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas, hindi naman kine-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Ang pinuputan ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. Yes. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan Labo yan. sapagkat siya ang pinakamalakas. Malabo yan. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa pwesto ngayon beyond the term of 2020. Yun lang naman yun. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo.
para sa lahat ng iyo pong mga supporters at supporters po ng mga Duterte na nakasubaybay po ngayon. Wala na akong mensahe kasi sinabi ko na lahat sa mga tanong nyo. Attorney, maraming salamat. Okay. Tapos na tayo dyan kay ano. Salamat, Attorney Panelda, sa inyong ano, sa iyong napakagandang explanation. Parehas tayo ng paniniwala na walang kwenta yung ano na yun. Walang kwenta yung witness na yun. Okay, dito tayo kay Attorney Powa. Pakinggan natin yung press con niya. Pakinggan natin. Hello, good afternoon. Ayun, I'll take questions as usual, buti lang medyo maaga tayo today. Sir, kamusta po ang tatlong araw Dali lang, sir. Okay naman po, we're very happy with our performance today. Also, I'd like to, of course, thank my co-counsel, Attorney CJ Narvasa, who we feel did a really good job sa kanyang cross-examination. We had targets for today, and we can confidently say that we were able to achieve those targets. Marami kaming mga gustong lumabas, di ba? For example, again, I cannot discuss the merits, but at least yung nakita nyo, para factual lang tayo, marami kaming gustong palabasin. Like for example, yung extent ng investigation na ginawa, anong mga ibang parts ng video that would provide context, for example, and then also yung nature ng affidavit of investigation, kung isa lang ba talaga yun o may isa pang nauna, etc. So, pagdating naman doon sa kung ano ba talaga yung punto na gusto naming tumbukin doon, Okay. hindi ko na lang i-discuss because that will really go into the merits. No? So, sa factual lang tayo. And those we had our targets basically for cross-examination, and we're very happy that Attorney CJ was able to execute that to the T. Sir, sa statement ni Attorney Villo, sa response statement po ni Attorney Villo, basically, nasama po yung defense on the grave threats. Ito po ay Yung ginawa ni attorney, inisin lang yung inisin lang yung attorney sa kabila. Yun lang naman yung doon. Asarin lang. allegedly ng mga circumstances, the threats to the family, with ordinary sentences. Tingin niyo po ba enough yun to prove that those grave threats did not constitute impeachable? Well, it gave at least a context on our case theory on the matter, di ba? Meaning kung ano ba yung sa pananaw namin talaga ang nangyari dito at bakit namin sinasabing walang basihan yung nagiging aligasyon nila, especially wala on din wala ding dun sa basihan yung pagiging isang witness. impeachable Wala ding offense kwenta. nito. But as the presiding officer mentioned, dito naman sa litigation, dito sa mga nangyayaring paglilitis, ang importante is maliban sa mga statements, ang importante talaga ay mapakita natin through yung mga ebidensya na ilalabas pa natin sa mga darating na araw. Again, ang gusto kong mapaliwanag sa ating mga kababayan, may kasi yan, kumbaga we take our turns, so prosecution muna talagang naglalatag ng kanilang ebidensya at pagkatapos naman nun, once the prosecution rests and makes their formal offer and the documentary evidence that they will be offering, panahon naman yun ng depensa para naman maglabas at maglatag ng aming mga testigo at mga ebidensya. Attorney, doon sa cross-examination, ano yung malaki at mabigat na maaaring masabing napatunayan po ng depensa? Mahirap po kasi Sir Henry, pasensya na po talaga kayo because we will be getting into the merits So when we discuss that, we sway public opinion one way or the other. Pero ang masabi ko lang po, gusto lang naming ipakita kung ano ba talaga yung naging extent ng investigasyon na isinagawa. And through the words of the witness, makikita naman po natin kung ano yung nangyari talaga. Actually, para lang maintindihan ng taong bayan, why do we need to still ask the credibility and authenticity ng video since before sinabi ni Bibi Sara na ginawa niya talaga yung Well, with the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, hindi ba? That's why, and not just with impeachment, that's with
all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre gusto natin malaman saan nila nakuha yung video, 'di ba? Dahil lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganun, pero syempre kailangan natin makasigurado na authenticated yung video, na ano ba yung source ng video nila, 'di ba? Kasi karamihan sa atin, I think, I don't know if any one of you here were there, but members of the press were also in that video. I think it was a Zoom video, no? So importante na ma-compare yung Zoom video dun sa pinapakitang video sa atin para masabi natin na talagang faithful yung video sa talagang naganap, or talagang yun talaga yung video, no, na lumabas, or yun yung naging Zoom press conference na lumabas. So, although, I'm sure maraming na natagalan sa proceedings kahapon, that's normal, and I'm sure pagdating sa defense, that's why I always say, in fairness to the prosecution, pagdating sa defense, baka kailanganin din namin gawin yan, mag-authenticate ng hindi lang ng video, pero mga dokumento, which will take time because we will need the persons who have personal knowledge in terms of extraction of documents, videos, transcripts, etc., to identify them in open court, no? And authenticate going back to your targets, yung pag-destroy po sa credibility ni Mr. Palilo. Kasi parang doon sa simula pa lang po, question na yung trainings niya and everything. Well, kanina kasi ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies, no, that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Attorney, viral lang ngayon online, medyo natawas si Attorney Nervasa while asking yung witness natin. Can we know the reason why? Para lang may paliwanag po na. Ano po yun? Hindi ko po kasi yung specific, naalala niyo ba kung ano yung... I won't comment na muna. I won't comment na muna on that one. Oo, dahil hindi ko maano kung ano yung specific. Pasensya na po. Sir, bakit po ito magaling yung pag-cross-examine ni Atty. Nervasa doon sa affidavit na mula sa Department of Justice? Ano po ba yung gusto natin na ma-establish or mailabas doon? Again, factual lang, no? We just wanted to show that there are two affidavits, no, of investigation, hindi lang isa. Yun na lang po, no? Ngayon, as to what that translates to, again, I really cannot argue our case in the media. We will leave it up to the impeachment court. Factual lang. Ay doon sa initial complaint po na inihati ng NBI sa Department of Justice. Apa. Ang affidavit of investigation kasi, yun basically yung complaint, no, na inihain ng NBI. Attorney, mababago ba yung 2 hours dito? Hindi na ninyo i-reverse yung 2 hours dito? Well, kanina, ang inisip namin, di naman na kailanganin muna para sa witness na ito yung 2-hour video. That's not to say that we will not be asking for the playback of the 2-hour video for some other witness. No? I'm not saying we will, I'm not saying we won't. Parati kong sinasabi, tinitingnan namin base sa takbo ng proceedings kung kailangan ba o hindi. And as I've told you, I think both the prosecution and the defense ayaw rin naming patagalin we play a 2-hour video that will take 2 hours 26 minutes of our time, and of course judicial time also, no, the time of the court. So hangga't naman hindi kinakailangan, sabi nga namin, hangga't pwedeng papabilisin namin. Pero kung sa tingin namin kinakailangan, we're still not discounting the fact that we might ask for that whole 2-hour video to be 2 hours 26 minute video. Response po doon ay yung official context or the big context in the video. Yun nga, yung Zuleika, yung Oakland, Romanov. Pero yung big threats po kasi, tinitingnan din sa elements yung prior or yung prior behavior doon. Tapos isa po sa mga possible witnesses ng prosecution ay yung sheriff po na sinuntok daw si Vice President Sara Duterte. How will you reconcile that? Well, the way I'll respond to that is once the witness is called, the offer is made. If we feel the need to object, of course, we will object to the purpose for the presentation of the witness. And kung hindi naman, we will be ready to cross-examine that witness. Starting sa Monday, si Attorney Zuleika, no? Tuesday po yata, bali sa. Lotok sa Monday,
and then si Captain Bello. Gaano kayo kahanda doon sa Opo, handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok, I think Agent Lotok, and si Captain Bello. Kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So we have prepared for them. Attorney Zulaika, anong inaasahan nyo na i-investigo ninyo? Well, that is for the prosecution kasi sila ang nagtawag kay Attorney Zulaika. So we will just be there to see if we need to ask further questions on Attorney Zulaika once the prosecution is done with their direct. We'll see if there's a need for us to cross-examine. You mentioned na alam na rin ni VP Sara na mapangawag si Attorney Zulaika. Yes, yesterday, nung lumabas yung motion, no, nakatanggap kami ng kopya ng motion for issuance of subpoena, which included the name of Attorney Zulaika Lopez or Yusek Lopez, we have informed the Vice President of the same. And ano naman siya, as I told you earlier, yung reaction naman niya, wala naman siyang ganong reaction doon because I think everyone expected it naman, including the Vice President. Present natin kay Attorney Zulaika dun sa video. Ano yung purpose natin? I think na-mention na po kanina. Again, I'm really sorry. I cannot talk about the merits. So baka pwedeng balikan na lang natin na-mention naman kanina yan. No? But of course, one is context, hindi ba? But I guess to sum it up, it was the transcription. Diba? The accuracy in transcription. That's why ganun yung tanong ni Attorney CJ. But again, gusto ko lang kasi I'm worried that I'm courting contempt, no? Whenever I answer your questions on substantive matters or at least matters on the merits. So I just wanted to just state for the record that I'm just trying to be factual and recount what happened inside without saying that we were able to prove this or that. Sa tingin niyo po ba, well, of course, may kahapon pinipindor si Attorney CJ Narvasa. Ngayon parang ang dating ngayon ay parang pinupuri siya ngayon for his cause. After the cross-examination, ano ang pakiramdam ni Attorney CJ Narvasa? Were you able to talk to him after the cross-examination? Well, si Attorney Narvasa is a very level-headed person. So kung ano man ang mga batikos sa kanya kahapon, pagpuri ngayon, his disposition remains the same. I think sanay naman kaming mga abogado na you can never please everyone at any given time. Ako, I've been spokesperson for a few years and I have my group of bashers and group of friends. So we always support each other naman pagdating sa mga ganyan. But our disposition just be level-headed. Sabi nga natin, di ba, hindi tayo nagbibilang kung sinong panalo, sinong talo sa araw-araw because it will happen. There will be times that members of the public won't like what we do. There are times that members of the public would like it. So sa atin, we're just focused on our job and do the best we can to defend the Vice President. Kanina parang narinig namin 10 out of 10 na yung score ng mga prosecution sa team nila. Kayo, sir, anong score niyo? Definitely. Para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection rin ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Sir, pa-explain lang maigi yung 10 out of 10. Because we had and we were able to meet our targets. So I think we accomplished a lot. Thank you very much po. Thank you very much. Tapos na tayo. Yan, maraming salamat po mga